Hi guys, nandito po tayo ngayon sa isa sa mga chapel na pupuntahan ng Camino de Santiago dito sa Bulusan. At isa po sa pupuntahan natin ay ang napakagandang kilala tourist attraction dito. Walang iba po ay ang Bulusan Lake kasi pupuntahan rin dito natin ang Our Lady of Lourdes. At yan nga po ang Our Lady of Lourdes dito sa Bulusan Lake, dito po sa lawa ng Bulusan. Subaybayan po natin. Huwag po nating putulin ang panonood, patuloy po nating panoorin hanggang sa makita po natin yung mga dapat puntahan dito ng mga lugar katulad ng Bulusan Lake. Dahil ang Camino Walk po ay hindi lang po pamamasyal, kasama na rin dito po ang pananalangin. Ngayong taon pong 2021 ay magkakaroon po ng Camino de Santiago, ngunit tatawaging Pidal kay Santiago o Pidal para kay Santiago dahil nga po sa protocol na nangyayari at mga maraming bawal po ang mass gatherings, kailangan po ang social distancing. Kaya instead po na paglalakad ng maraming tao ay gaganapin po na pagbabike, pagmumotor o sumakay ng tricycle. Ngunit lahat po ay naka-face mask, official. At ngayong taon po ay tinatawag na Camino Jubileo 2021. At ang pagdiriwang po ito ay tinabiliyo na, lalo na sa bansang Espanya. Hi guys, lalong-lalo na po yung mga taga St. James the Greater Parish dito sa Bulusan. At pati na rin po sa mga hindi taga Bulusan na nanonood ng aking channel at mapapansin nyo po sa aking dilaw na damit. Masasabi po, baka sabihin po ng iba na ako po ay dilawan. At sa mga dalawa kong suot na kabebe o shell na pawang mga souvenir o palatandaan ng mga nagdaang Camino Walk dito sa aming parokya. Bali po 3 na ang nagdaan, so balit yung pangatlo di ko nasamahan. Ang una pong kulay na damit ay kulay blue. At naganap po ang unang Camino de Santiago dito sa Bulusan sa pamamagitan ng aming kura paroko na si Father Intong Binabides noong Hulyo 7, 2018. At sinundan naman ito ng first Camino Walk, second Camino Walk o Camino de Santiago second walk noong April 6, 2019. Ang mga nailagay ko lang na petsa ay batay lang po sa aking Facebook post. Di ko sigurado kung ano ang tiyak na araw. At nagkaroon pa rin ng Camino de Santiago third walk dito sa Bulusan. Kung bibilangin po, ito nga pong pang-apat na Pidal kay Santiago na gaganapin ngayon. Na hindi na gagawin sa paglalakad dahil nga sa mga restriction, kundi social distancing po, kaya kailangan na lang po magbike, magmotor at nakasakay sa sasakyan ng iba. Na sinuot ang pangalawa ito nga pong dilaw at yung pangatlo ako po ay abala nung pangatlo kaya hindi ako nakasama. At ngayon po ay pinapaalala ko dahil magkakaroon na naman po ng instead po na Camino Walk dahil nga po sa pandemic maraming protocol at bawal ang meron pong social distancing, kaya imbis na walk po ang gaganapin po ay isa ng Pidal kay Santiago. At ito naman po mga pinapakita ko, ito yung mga pamphlets na binigay noon na parang guidebook kung ano gagawin sa Camino de Santiago. Kung saan itong mga guidebook ay ito ang first walk at second walk na Camino, kung saan ginanap yung mga Camino walk na ito na dadaan ng mga chapel dito sa aming bayan. At dahil nga po isa rin po ako sa mga pioneer na sumama sa Camino, kaya ito pong pinapakita ko na malalaman po natin na ang Camino ay hindi po basta-basta lakad, kundi ito po ay isang napakahalaga at napaka-relihiyosong pilgrimage din, pangalan ng isang lingkod niya ng Panginoong Hesukristo na walang iba kundi si St. James the Greater. Kaya po Camino Walk dahil ito po ay lakad mission na ginawa ng ating St. James the Greater na alagad ni Kristo sa kanyang pagmimisyon Jerusalem at Espanya, kung saan na-convert niya ang mga Muslim sa Espanya upang maging Kristiyano. Ngunit siya naman ay pinersecute at siya ay pinapugutan ng ulo ng mga taga-usig ng Kristiyano noong panahon na yon. Ang naunang Camino Walk na ginanap sa mga 16 na chapel ng mga barangay mula sa St. James the Greater nagsimula papunta sa Paris, dumaan sa Sabang Chapel, San Isidro, Image, 14 Puno Chapel, San Rafael, Halobas Chapel, San Roque, Image, Our Lady of Lourdes sa Bulusan Lake, Holy Cross sa Tagaytay, sa taas po ito ng bundok ng malapit sa Kapangihan, sa Santa Clara, Image, San Francisco, Santa Jacinta sa Spellway, Sapnan Chapel, Luoban Chapel, Dapdap Chapel, Padre Pio sa Patio,
sa Punta Diamante at bumalik po sa St. James the Greater Parish dito sa bayan ng Bulusan. Pamphlets na ito ay bilang katunayan o passport ng mga pilgrims na sasama sa Camino Walk na kailangan nila ang health and safety. Meron din itong protocol na dapat sundin, ang environmental na kailangan po wag magkalat ng basura sa pupuntahan at kailangan dadalo sa hindi lang po ito sa pamamasyal na tulad ng mamasyal sa parke, kundi kailangan po ang prayer dahil bawat chapel po na dadaanan ay mananalangin at sumunod din sa patakaran sa meron pong mga sasama ng mga authorities tulad ng ambulance. Ang Camino Walk nga po ay unang ginanap sa Espanya. Bali, dahil po ang Bulusan ay meron ding St. James the Greater Parish na isang patron na galing Espanya, kaya nagkaroon na rin ng Camino Walk dito nung mga nakaraang taon sa pamamagitan ng aming dating kuraparuko na walang iba kundi si Father Benavides at Father Puentes. At sa mga magtatanong naman kung sino ba itong si Jaime o Apostol Santiago, si Apostol Santiago, mayor ay kabilang sa 12 apostol ni Cristo, ay may itinayong simbahan para sa pagkilala sa kanyang pagkamartir bilang tapat na alagad ni Cristo sa Santiago de Compostela sa Northwest Compostela, Espanya. Ang kanyang kapatid na si Juan, na isa ring apostol, kung kanino inahabili ni Cristo ang kanyang inang si Mariang Birhen noong si Jesus ay nakapako sa krus. Sina Santiago at Juan ay may mga ugaling matapang na tinawag silang mga Boanerges o anak ng kulog. Ang kanilang ama ay Galileo na si Zebedeo at ang ina nila ay si Salome na isang debuto. At isa sa pinakamamahal na alagad ni Cristo na piniling makakasama ni na Pedro at Juan na maging saksi sa muling pagbuhay sa anak ni Jairus, pati sa transfigurasyon na pananalangin sa Getsemane, at binigyan sila ng kapangyarihan o kaalaman na makapagsalita sa iba't ibang wika itong si Santiago, na ipahayag ang ebanghelyo sa lahat ng bansa. At dahil nga doon, isa sa wika niya na alam ay ang Latin, nahikayat niya o na-convert ang mga Muslim sa Espanya na maging Kristiyano. At noong nakaramdam ng panghihina at pagkatalo sa misyon si Santiago, nagpakita ang inang Birhen na nagpagawa sa kanya ng simbahan kung saang lugar mismo pakita ang inang Birhen sa ilog ng Ebro. Nakatayo sa isang haligi o pilar, kung kaya nagkaroon ng patrona ng buong Espanya na tinawag na Nuestra Señora del Pilar. At maging si Santiago ay nakilala ring isang patron ng Espanya bilang Jaime o Santo Santiago Mayor. At noong AD 44, si Santiago ay pinugutan ng ulo sa Jerusalem ayon sa utos ng taga-usig ng mga Kristiyano na si Herodes Agripa. At siyang pinakaunang martir na alagad o apostol ni Cristo na pinatay. Ang kanyang labi ay binalik sa Espanya at inilibing sa Cathedral Santiago sa Compostela. Ang simbahan naman ng St. James the Greater sa Bulusan ay itinayo o itinatag noong 1630 ng isang misyonerong Franciscano sa pamumuno ni Padre Miguel de Santa Ana, na siyang ika-4 na parokya pagkatapos itinatag ang parokya ng Kasiguran. At bago doon, nandun rin ang Bulusan Lake, ang mga Tagaytay ng tawag doon. Iwan ko lang kung coincidence lang o talagang kapag anong lugar ay tinatawag talaga na Tagaytay kapag mataas. Overlooking din kasi yan, mataas din. Nandun na ang malaking cross na ginawa. Ginawa lang ang cross na yon simula nung mag-Camino. Parang naging landmark din yun na Tatang Camino. Kumbaga, simula nung mag-Camino, saka ginawa yun. So yun sana magiging tradisyon na isa sa pupuntahan. Ngayon ba, yung may hot spring din kasi dito. Siyempre, galing yun sa vulkan. Ang dahilan ng pag-init ng tubig ay galing sa volcanic na result nga na magma, ayon sa nabasa ko. Pinapainit ng magma, molten rocks. So, yan nga po, di ba? Tingnan po naman natin, ang ganda, oh. Ayan. Makita sa mga dayuhan na kapag natapos na ang problema ng pandemic ay pumunta sila dito. Ang camera, ang picture na kami dapat daanan na chapel. Ngunit inulan kami, puro. Hi brothers and sisters, here we are again for the 5th Camino de Santiago here in Bulusan, which is celebrated in honor of the martyrdom of Saint James the Greater, one of the apostles of Christ. Through the pilgrimage of pilgrims to designated destinations or routes of churches or small altars made here in our area. This tradition is often done in mountains or plains in the community back to our parish of St. James the Greater.
This tradition started under the leadership of our former parish priest, Father Nestor or Intong Benavides, and his assistant priest, Father Lito Fuentes, which was held on July 7, 2018 for the first walk, followed by April 6, 2019 for the second walk, and on July 10, 2021 for the fourth Camino de Santiago. However, this time during the pandemic, it was done through biking because walking was prohibited and there was social distancing. Those of us who did not bike rode tricycles or other vehicles. This is the fourth Camino, but I was not able to join the third Camino because I was in university attending classes. And now, here we are for the fifth Camino de Santiago, which will be done after the pandemic and walking has been restored. Once again, this will be a lively and historic, holy, peaceful, and inspiring Camino walk. God bless all the pilgrims whom we will include in our prayers for the peace of our country, the Philippines, to be kept away from bullying, oppression, and the intrusion of Chinese soldiers in the West Philippine Sea, to keep all Filipino fishermen safe from harm, and for the peace and unity of all nations worldwide. Isang daan ng pananampalataya ang Camino de Santiago sa Bulusan. Isang paglalakbay na puno ng kahulugan at kasaysayan. Ang Camino de Santiago sa Bulusan ay isang taunang paglalakbay na puno ng pananalig. Ito ay isang tradisyon na nag-uugnay sa mga tao sa kanilang pananampalataya. Libu-libong deboto ang nagsasama-sama upang maglakad. Sila ay nagmula sa iba't ibang lugar, nagkakaisa sa kanilang layunin. Ang paglalakbay na ito ay simbolo ng kanilang pagmamahal kay Santiago Apostol. Ang bawat hakbang ay isang patunay ng kanilang debosyon. Ito ay isang paraan upang magnilay-nilay at mapalakas ang kanilang espiritualidad. Ang katahimikan ng paligid ay nagbibigay daan sa malalim na pagninilay. Ang Bulusan Camino ay isang kakaibang karanasan. Ang bawat tanawin ay nag-aalok ng bagong perspektibo. Ito ay nagbibigay ng pagkakataon na pag-isipan ng buhay at pananampalataya. Ang bawat hakbang ay isang pagninilay sa kahulugan ng buhay. Ang mga deboto ay nagdarasal, kumakanta, at nagninilay-nilay habang naglalakad. Ang kanilang mga awit ay umaalingaw-ngaw sa buong paligid. Ang paglalakbay ay puno ng inspirasyon at pag-asa. Ang bawat yakap ay simbolo ng pagkakaisa at pag-asa. Ang Camino de Santiago ay isang paalala na hindi tayo nag-iisa sa ating paglalakbay sa buhay. Ang bawat kasama ay isang kaagapay sa ating paglalakbay. Sa bawat hakbang, kasama natin ang ating pananampalataya at ang ating kapwa. Ang bawat isa ay nagbibigay ng lakas sa isa't isa. Ito ay isang paglalakbay na nagbibigay sa inspirasyon sa bawat isa. Ang bawat ngiti at salita ng pag-asa ay nagpapalakas ng loob ng bawat deboto. Ang pagsibol ng tradisyon mula Espanya patungong Bulusan. Ang Camino de Santiago ay nagmula sa Santiago de Compostela, Spain. Ito ay isang pilgrimage patungo sa libingan ni Santiago Apostol. Ang tradisyon ay dinala sa Pilipinas ng mga Espanyol noong panahon ng kanilang pananakop. Sa Bulusan, ang tradisyon ay sinimulan noong 2014. Isang grupo ng mga deboto ang naglakbay sa isang ruta na inspirasyon ng Camino de Santiago sa Spain. Gusto nilang magkaroon ng sariling bersyon ng paglalakbay ang kanilang komunidad. Ang Bulusan Camino ay mabilis na sumikat. Ito ay naging simbolo ng pananampalataya at kultura ng mga taga-Bulusan. Ang paglalakbay ay nagbibigay ng pagkakataon sa mga tao na magkaisa at ipagdiwang ang kanilang pananampalataya at kultura. Paglalakbay sa pananalig ang ruta ng Bulusan Camino. Isang paglalakbay na puno ng pananampalataya at espiritual na karanasan. Ang ruta ng Bulusan Camino ay umaabot ng humigit kumulang 22 kilometro. Isang mahabang paglalakbay na puno ng mga tanawin at kabanalan. Ito ay nagsisimula sa St. James the Greater Parish Church sa Brigid Poblacion Zone Tay. Dito nagsisimula ang kanilang espiritual na paglalakbay. Ang mga deboto ay naglalakad patungo sa Gate of Heaven sa Brigid San Rafael, isang lugar na puno ng kapayapaan at kabanalan. Kasama sa mga aktibidad sa paglalakbay ay ang pagdarasal, pag-awit at pagninilay-nilay. Ang bawat hakbang ay sinasabayan ng taimtim na panalangin. Mayroon ding mga misa at prosesyon na ginaganap sa iba't ibang lugar sa ruta. Ang mga ito ay nagdadagdag ng kabanalan sa kanilang paglalakbay.
Ang mga deboto ay nagsusuot ng mga puting damit bilang simbolo ng kanilang pananampalataya. Ang puting kasuotan ay sumisimbolo ng kalinisan at kabanalan. Ang paglalakbay ay isang pagsubok sa pisikal at espiritual na lakas. Ang bawat hakbang ay isang patunay ng kanilang dedikasyon at pananampalataya. Ngunit kahit pagod, ang mga deboto ay nananatiling masaya at puno ng inspirasyon. Ang kanilang mga ngiti ay sumasalamin sa kanilang kagalakan at pananampalataya. Ang paglalakbay ay nagbibigay sa kanila ng pagkakataon na mapalapit sa Diyos at sa kanilang kapwa. Isang pagkakataon na magbuklod at magpalalim ng kanilang pananampalataya. Ang pandemya at ang pananampalataya pag-aangkop sa hamon. Sa gitna ng mga pagsubok, ang pananampalataya ay nananatiling matatag. Ang pandemya ng COVID-19 ay nagdulot ng malaking pagbabago sa pagdiriwang ng Camino de Santiago sa Bulusan. Ang mga kalsadang dati puno ng mga deboto ay naging tahimik at walang katao-tao. Dahil sa mga paghigpit sa pagtitipon, hindi natuloy ang tradisyonal na paglalakad noong 2020 at 2021. Ang mga plano ay kinailangang baguhin upang masiguro ang kaligtasan ng lahat. Pero hindi ito naging hadlang sa mga deboto upang ipagdiwang ang kanilang pananampalataya. Sa kabila ng mga limitasyon, nagpatuloy ang kanilang debosyon. Nagkaroon ng mga online na kaganapan at virtual na paglalakad. Ang teknolohiya ay naging tulay upang magkaisa ang mga deboto kahit na sila ay magkakalayo. Ang mga deboto ay nag-alay ng kanilang mga panalangin at pagninilay mula sa kani-kanilang mga tahanan. Ang bawat isa ay nagkaroon ng pagkakataon na magmuni-muni at magdasal sa kanilang sariling paraan. Ang karanasan na ito ay nagpakita ng kakatakagan ng pananampalataya ng mga taga-Bulusan. Sa bawat pagsubok, lumalabas ang tunay na diwa ng pagkakaisa at pananampalataya. Kahit nasa gitna ng mga pagsubok, nanatili silang matatag at nagkaisa sa kanilang debosyon kay Santiago Apostol. Ang kanilang pananampalataya ay nagsilbing ilaw sa madilim na panahon ng pandemya. If you're seeking spiritual growth, adventure, and a slice of history, then the Camino de Santiago is your journey. Let's dive into what makes this pilgrimage so special. Our story begins in the 9th century with a hermit named Pelayo, who discovered the remains of St. James the Greater in Galicia. This sparked the birth of the Camino de Santiago, turning Santiago de Compostela into a beacon for pilgrims. Fast forward to the 11th to 13th centuries, and the Camino was the place to be. Pilgrims from across Europe flocked to the trail, infusing it with diverse cultural influences. In 1139, the Codex Calixtinus emerged, a guidebook that was part sermon, part travel guide, and all inspiration. Despite a decline in the 16th and 18th centuries, the Camino roared back to life in the 90s, gaining UNESCO World Heritage status and attracting global pilgrims. Today, the Camino de Santiago isn't just a walk. It's a journey of personal growth, cultural discovery, and spiritual reflection. Ready to lace up your boots? Hi brothers and sisters, nandito na naman tayo para sa ikalimang Camino de Santiago dito sa amin sa Bulusan na ipinagdiriwang para sa pagiging martir ni St. James the Greater na isa sa mga apostol ni Kristo sa pamamagitan ng paglalakad ng mga pilgrim sa mga nakaw-ang destinasyon o ruta ng mga simbahan o maliit na mga ginawang mga altar dito sa amin na kadalasang ginagawa sa mga bundok man o kapatagan sa kabayanan pabalik sa aming parokya ng St. James the Greater. Nagsimula itong tradisyong ito sa pamumuno ng aming dating pura proroco na si Father Nestor o Intong Benavides at ng kanyang assistant priest na si Father Lito Fuentes na ginanap noong July 7, 2018 para sa first walk. At sinundan ito noong April 6, 2019 para sa second walk, at noong July 10, 2021 para sa ika-4 na Camino de Santiago, ngunit sa pagkakataong ito ay panahon ng pandemic kung kaya ginawa ito ng pagbibisikleta dahil bawal ang paglalakad at mayroong social distancing at kaming mga di nagbisikleta ay sumakay sa tricycle at ang iba ay sa ibang sasakyan. Bale ito na yung pang-4 na Camino. Pero yung pangatlo na Camino ay di ako nakasama dahil na taong nasa universidad ako na pumasok sa klase o paaralan. At ngayon na ito na ang pang-5 Camino de Santiago na gagawin pagkatapos ng pandemic at naibalik na rin ang paglalakad.
Kaya muli magiging buhay at makasaysayan, banal, mapayapa at nakaka-inspiradong Makanulanong Camino Walk na naman ito. God bless sa lahat ng mga pilgrims na isasama natin sa panalangin ang kapayapaan ng ating bansang Pilipinas, ilayo sa pambubuli, pang-aapi at pananakop nitong mga sandaling Chinese sa West Philippine Sea, na ilayo sa lahat panganib ang mga Pilipinong mangingisda, at para sa kapayapaan at pagkakaisa ng mga bansa sa buong daigdig.